Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Lawrence at sa pagkakataong ito, nais kong magbahagi ng isang kwento na mula sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit ngayon lang ako naglakas loob na ikwento to. Siguro kasi ngayon ko lang talaga naramdaman na kailangan ko ng makakausap kahit hindi ko kayo kilala. Kasi minsan, mas madaling ikwento ang mga sikreto sa hindi mo kilala kaysa sa mga taong malapit sa'yo. Pero hindi ka naman talaga naiintindihan. Hindi ko rin alam kung anong aasahan kong kapalit nito. Payo? Sermon? Intindi? Bahala na. Pero sana matapos niyong marinig ito, mas maintindihan ko rin sarili ko. Simple lang dapat ang buhay ko noon. Umuupa ako sa isang kwarto, tahimik, nagtatrabaho, walang pakialam sa ibang tao. Pero alam niyo, yung mga bagay na kahit hindi mo sinasadya, nangyayari? Parang unti-unti kang hinihila papunta sa mali. Ganun yung nangyari sa akin. Yung landlady ko. Hindi siya kagandahan, hindi rin sexy, pero may dating. Hindi ko nga maipaliwanag kung ano, pero may aura siyang parang malungkot. Parang may mabigat sa zero dibdib na hindi niya mailabas. Lagi siyang galit sa anak niya. Lagi siyang seryoso, lagi siyang parang may dinadalang sama ng loob. Hindi ko alam kung kailan siya huling ngumiti ng totoo. Hindi ko rin alam kung kailan huli siyang niyakap ng asawa niya. O kung niyakap man, siya una, tinginan lang. Yung tipong hindi mo naman hinahanap, pero kapag nagkakatinginan kayo, parang may tanong sa mata niya. Hanggang 0 sa minsan noon, napadalas na akong tumulong sa kusina. Mag-abot ng kutsara, magbuhat ng tubig kung ano-ano. Minsan nagbibiruan na kami. Simpleng biro, pero alam mo yung biro na may halong iba. Yung tipong kapag sinabi niyang loko, ka talaga. May kasamang ngiti na hindi pangkaraniwan. Hanggang sa nangyaring yon, wala akong balak, wala akong plano. Pero isang beses, magkasabay kaming nag-ayos ng plato. Magkadikit kami sa maliit na espasyo sa kusina. Ramdam ko yung init ng braso niya sa braso ko. Ramdam ko yung kaba ko, kasi mali ito. Mali lahat ng nararamdaman ko. Pero hindi ko na napigilan sarili ko. Parang biglang humiwalay yung utak ko sa katawan ko. Bigla ko siyang hinawakan sa bewang. Tumingin siya sa akin. Hindi siya umiwas. Hindi rin siya nagsalita. Parang sa isang iglap nagkaintindihan kami. Na parehong may kulang sa amin. Na pareho kaming may hinahanap. Hindi ko alam kung anong demonyo ang pumasok sa akin. Hindi ko alam kung libog lang ba o gutom sa lambing. Pero bago ko pa napigilan sarili ko, idinikit ko ang kamay ko sa dibdib niya. Tinakma ko. Mainit. Malambot. Parang dun ko lang naramdaman na may humahawak din sa akin. Hindi siya pumalag. Hindi niya tinulak yung kamay ko. Bagkus, parang lalo pa siyang napalapit. Parang sa wakas, may nakaramdam din sa kanya bilang babae. Hindi lang bilang nanay, hindi lang bilang asawa, kundi bilang tao. Pero alam ko DJ, mali. Ramdam ko yung panginginig ng katawan ko. Hindi dahil sa sarap, kundi dahil alam kong wala itong pupuntahan kundi gulo. Gulo para sa kanya. Gulo para sa akin. Simula nun, hindi na ako mapakali. Gabi-gabi kong iniisip kung bakit ko ginawa yon. Kung bakit parang ang sarap ng bawal. Kung bakit parang doon ko lang naramdaman na buo ako sa mga kamay ng babaeng hindi dapat naging akin. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung dapat ba akong magsisi o kung dapat ko siyang hanapin ulit. Pero ito ang tanong ko, DJ. Paano mo pipigilan ang isang bagay na matagal mong hinanap? Yung init na hindi mo nakuha sa pamilya mo, yung lambing na hindi mo natutunan mula pagkabata. Paano ko pipigilan kung dun lang ako nakaramdam na parang may halaga ako? Mali ba kung minsan ang katawan ang ginagamit natin para maramdaman na may nagmamahal sa atin? Bahala na. Basta ito na yon, simula ng lahat. Alam mo, habang iniisip ko kung bakit ko nagawa yon sa landlady ko, bumabalik talaga ako sa pagkabata ko. Parang dun ko lang talaga naintindihan kung bakit ako naging ganito.
Hindi ko maalala kailan huling may yumakap sa akin. Hindi ko rin maalala kung kailan huling may nagsabi sa akin ng, "Anak, mahal kita." Wala. Parang wala talaga. Hindi naman ako pinalaking salat. May pagkain kami araw-araw. Hindi ako nagutom. Kapag pasukan, may bago akong sapatos. May baon. Ako. Pero ewan ko, parang laging kulang. Hindi ko nga alam kung anong tawag doon dati. Pero ngayon naiintindihan ko na kulang ako sa lambing. Yung hindi lang sustento, kundi yung tipong, "Anak, okay ka ba?" O kahit simpleng yakap bago matulog. Hindi ko yun naranasan. Puro, "Mag-aral ka ng mabuti ha." Puro galingan mo. Puro, "Pag nagkamali ka, problema mo yan." Para kaming mga sundalo sa bahay. Bawal magkwento ng nararamdaman. Bawal umiyak. Hindi pwedeng mahina. Kaya siguro lumaki akong hindi marunong magpakita ng lambing. Hindi ko alam paano magmahal. Ang alam ko lang, kailangan kong maging matatag. Kailangan kong maging maayos. Pero ang hindi ko alam, paano ba maging buo? Kaya siguro nung dumating yung landlady ko sa buhay ko, kahit hindi siya kagandahan, kahit hindi siya yung tipo ng babae na pangarap ng iba yung dating niya sa akin. Hindi siya yung tipong mag-aalok ng pagkain para lang masabing mabait siya. Hindi rin siya yung tipo ng babae na mahinhin o maarte. Pero pag magkausap kami, nararamdaman ko yung init. Hindi init ng katawan lang, kundi yung tipong may interest siya sa akin. May titig siya na parang sinasabi, "Uy, napapansin kita." Sa totoo lang, hindi ako sanay mapansin. Siguro nga mali. Oo, bawal. Pero minsan kasi, kahit bawal, masarap. Lalo na kung yun lang yung feeling na may nag-aalaga sa'yo. Hindi ko nga alam kung gusto ko ba siya talaga o gusto ko lang yung pakiramdam na hindi ako invisible. Gabi-gabi, naririnig ko siya sa sala. Minsan, mag-isa. Minsan kausap yung anak niya na lagi niyang pinapagalitan. Sa isip-isip ko, baka pareho lang kami. Pareho kaming naghahanap ng kung anong hindi binigay sa amin. Pareho kaming hindi marunong maging malambing. Pero parehong sabik maramdaman yon. Kaya nung una ko siyang nahawakan, parang dun ko lang naramdaman na may tao rin palang kayang lumapit sa akin. Hindi niya ako tinulak. Hindi niya ako sinigawan. Ang narinig ko lang, yung mahina niyang buntong hininga habang nakapatong yung kamay ko sa dibdib niya. Parang parehong-pareho kami. Parehong nagugutom. Hindi sa pagkain, kundi sa lambing. Hindi ko sinasabing tama to. Hindi ko rin alam kung kaya kong ulitin. Pero hindi ko malilimutan yung init ng balat niya sa palad ko. Hindi ko malilimutan yung titig niya na parang sinasabi, "Sige lang, kailangan ko rin yan." Hanggang ngayon dala ko yung tanong, mali ba kung hinahanap mo sa iba yung hindi mo nakuha sa sarili mong bahay? Mali ba kung yung lambing na dapat noon ko pa naramdaman, ngayon ko lang natikman? At sa maling tao pa? Ewan. Hindi ko alam kung pagmamahal ba to o desperasyon lang. Pero ang sigurado ko, hindi ko na alam kung paano maging buo kung wala yung init na yon. Ikaw, DJ, paano ba maghanap ng lambing kung wala? Pagkatapos nung gabi na yon, parang iba na yung ihip ng hangin sa bahay. Hindi kami nag-usap. Walang good morning, walang kumain ka na. Pero ramdam ko yung bigat ng mga tingin namin sa isa't isa. Hindi ko alam kung nag-aalangan siya o kung hinihintay lang niya ako na gumawa ng unang galaw. Pero ako, tangina, kaba ang kasama ko buong umaga. Yung simpleng tunog ng kutsara sa pinggan, parang may kasabay na tanong, paano kung nalaman ng asawa niya? Paano kung may nakakita? Paano kung may makarinig? Paano kung bigla na lang may magtanong kung bakit parang ang lapit ko masyado sa landlady? Pero ang mas nakakabaliw, kahit na nilalamig na ako sa takot, yung katawan ko, parang hayop. Hindi ko alam kung ano bang meron,
Pero sa bawat sulyap niya, lalo na pag akala niyang hindi ako nakatingin, parang may ngiti siya na mahina. Yung tipong may tinatago pero gustong ipakita. Hindi malandi, pero may init. Parang sinasabi ng mata niya, alam ko at baka gusto ko ulit. Doon ako lalong nababaliw. Kasi habang utak ko nagsisigaw ng tigil na, yung katawan ko parang humahabol. Ang hirap ipaliwanag, pero may kakaibang sarap sa bawal. Yung takot na baka mahuli, pero at the same time, yung thrill na parang hindi mo alam kung kailan puputok yung gulo. Parang adik. Alam mong masama, pero gustong-gusto mong malasahan ulit. Minsan, nagkakasalubong. Kami sa kusina, yung tipong saktong pag-ikot niya. Ako rin, andon. Sandaling tinginan lang, tapos babawi ng tingin. Pero pag medyo lumalapit, mararamdaman ko na naman yung mainit niyang hininga. Di ko alam kung ako lang ba yung nakakaranas nung tensyon, pero sigurado ako, may alam na kami pareho na hindi pwedeng sabihin ng malakas. Pinakamasakit pa, iniisip ko rin yung asawa niya. Hindi ko kilala, pero alam kong may asawa siya. Hindi ko alam kung nasaan, pero alam kong mali. Minsan naiisip ko, paano kung bigla siyang dumating? Paano kung bigla niya kaming mahuli dito? Pero kahit ganon, yung gabi na yon hindi ko malimutan. Yung lambot ng balat niya, yung konting ungol na sinubukan niyang pigilan. Yung haplos na hindi dapat, pero parang sinadyang mangyari. At pag naiisip ko yon, parang nagagalit ako sa sarili ko. Pero kasabay nun, mas lalo akong hinahatak pabalik. Hindi ko alam kung ano bang nangyayari sa akin. Hindi ko alam kung bakit sa lahat ng tao, siya pa. Hindi ko alam kung bakit yung bawal pa yung masarap. Pero ang sigurado ko, simula nung gabing yon, hindi na ako makatingin sa kanya nang hindi bumibilis yung tibok ng dibdib ko. At sa bawat gabi na lumilipas na hindi kami nag-uusap, parang lalo akong nauulol. Kasi ang hirap, yung utak ko gustong lumayo, pero yung katawan ko gustong bumalik. Sinasadya ba niya yung mga ngiti niyang mahina? Sinasadya ba niyang dumaan malapit sa akin para maramdaman ko ulit yung init niya? O ako lang tong nag-iisip ng masama? Ikaw, DJ. Paano mo lalabanan yung sarili mo kung ang kalaban mo, sarili mo rin? Paano kung ang pinakamasarap, siya ring pinakadelikado? At paano kung isang araw, mahuli kami? Simula nung gabi na yon, parang naging laro na naming dalawa. Yung bawal, di na kailangan ng salita, sapat na yung tinginan. Umaga pa lang, pag nagkakasalubong kami sa hagdan, yung braso ko sakto lang nadidikit sa tagiliran niya. Yung mga daliri ko parang aksidenteng hahaplos sa balat niya, pero hindi aksidente. Sinasadya. Pareho naming alam. Pag wala yung ibang borders, minsan magtatagpo kami sa kusina. Akala mo nagtitimpla lang ng kape, pero yung kamay ko, gumagapang na sa bewang niya. Yung isang beses, habang nagsasampay siya ng mga nilabhan, bigla niyang hinatak ang kamay ko papasok sa likod ng pintuan ng bodega. Walang salita. Halik agad. Yung tipo ng halik na hindi nag-iisip kung tama o mali. Halik na nauubusan ng hininga. Pero habang lumilipas ang mga linggo, parang ako yung mas lalong nalulunod. Hindi na lang katawan ang hanap ko eh. Yung paglalambing. Yung tipong may magtatanong sa akin kung okay ba ako. Gusto kong marinig yung ingat ka, yung kumain ka na ba. Pero ang nangyayari, parang katawan lang ang habol niya. Pagtapos na, aalis siya na parang walang nangyari. Ako, naiwan doon. Bitin hindi lang sa katawan, kundi mas bitin sa loob. Para bang ang layo niya. Parang hindi ako tao. Parang gamit. Parang laruan. Doon ko na-realize. Simula pagkabata, parang ganun na rin yung pakiramdam ko. Hindi ko maalala kung kailan may yumakap sa akin para lang sabihing mahal ako. Puro ayosin mo, puro galingan mo.
walang nagsabing, "Anak, proud ako sa'yo." Kaya siguro nung naramdaman ko yung init ng katawan niya nung unang gabi, ang akala ko, yun na yun, pagmamahal na. Pero hindi pala. Nakakatawa, no? Akala ko lalaki ako sa kwento na to, pero bakit parang ako yung ginagawang parausan? Bakit parang ako yung naghahabol ng lambing? Bakit parang bumalik na naman ako doon sa bata akong puro gawa, pero walang yakap? Puro bigay, pero walang balik. Minsan gusto kong itanong sa kanya, ako lang ba to? Ako lang ba yung umasa na baka sa gitna ng bawal na ginagawa natin, may konting totoo? Pero hindi ko magawa. Natatakot ako na baka pag tinanong ko, mawala siya. At ang mas masakit, baka tama ang sagot niya. Nakatawan lang ang habol niya, hindi ako. Kaya heto ako ngayon, DJ. Hindi ko na alam kung bakit ko pa ginagawa ito. Hindi ko alam kung gusto ko lang yung init ng balat niya o baka kasi wala pa ring ibang nagbibigay ng init sa puso ko. Ganito ba talaga pag lumaki kang hindi tinuruan kung paano magmahal? Na kahit bawal, basta may konting atensyon, bibigay ka. Ako na nga ba yung ginagamit? Ako pa yung umaasa? Mali ba kung gusto ko ng totoo? Mali ba kung sa gitna ng bawal, hinahanap ko yung lambing na hindi ko nakuha noon? Ikaw, DJ, paano kung yung sarap na hanap mo, hindi lang pala sa balat, kundi sa kaluluwa? Pero ang ibinibigay lang sa'yo, katawan. Lalaban ka ba? O magpapagamit ka na lang ulit? Para lang maramdaman mong may nagkakagusto sa'yo kahit sandali lang? Hindi ko mabilang kung ilang beses ko nang tinanong sarili ko, nagsisisi ba ako? Alam ko namang mali. Alam ko namang bawal. Hindi ako tanga para hindi maintindihan na may pamilya siyang uuwian. Hindi ako bobo para hindi makita yung singsing sa daliri niya tuwing hahawakan ko yung kamay niya. Pero bakit kahit alam kong mali, parang mas lalo pa akong humahabol? Kasi doon ko lang naramdaman na parang may gusto sa akin. Kahit na mali, kahit na bawal, kahit na hindi ako ang pinipili. Ako pa rin yung hinahanap niya sa oras na gusto niya ng init. Kahit hindi ako mahal, ako yung pinupuntahan niya pag kailangan niya ng katawan. Mababaw? Oo. Pero para sa isang katulad ko na hindi marunong mahalin ng tama, kahit anong klase ng atensyon, parang kayamanang hindi ko natikman noon. Minsan bumabalik sa isip ko, yung mga naging relasyon ko noon, puro simula lang maganda. Pagtagal, nagiging awkward. Hindi ko alam paano mag-I love you. Hindi ko alam paano magpakita ng lambing. Kasi simula bata ako, wala naman nagturo. Wala namang nagturo sa akin paano maging malapit. Ang alam ko, gawa lang ng gawa. Magpakabait, mag-aral, magtrabaho. Pero walang nagturo paano magmahal. Kaya tuloy, kahit may dumating noon na gustong magseryoso, ako mismo yung tumakbo. Kasi hindi ko alam paano tumanggap ng pagmamahal. Ganito pala pag hindi ka lumaking minahal ng tama. Nagkakagusto ka kahit saan lang maramdaman mong gusto ka rin. Kahit saan, kahit kanino, kahit bawal, kahit mali. Hindi ko na nga alam kung init ng katawan ba talaga yung hinahanap ko o yung pakiramdam na may nag-aalala. Kasi minsan pag magkausap kami, gusto ko sanang tanungin, anong balak mo sa akin? Hanggang kailan to? Pero hindi ko masabi. Kasi baka pag nalaman ko ang sagot, hindi ko kayanin. Baka hindi ko matanggap na katawan ko lang talaga ang kailangan niya. Na hindi ako kailanman magiging parte ng mundo niya. Hindi niya ako ipapakilala. Hindi niya ako ipaglalaban. Ako yung tago. Ako yung sikreto. Ako yung pwede niyang itanggi kahit kailan niya gustuhin. At alam mo ang mas masakit? Kahit ganon, hinahanap ko pa rin siya. Gusto ko pa rin siyang makita. Kahit hindi ako yung mahal, gusto ko pa rin maramdaman yung kamay niya sa batok ko, yung halik niya sa leeg ko, yung mga mata niyang parang nangungusap pero hindi nagsasalita. Basura ba ako? Siguro. Kasi kahit alam kong walang pupuntahan to, bumabalik pa rin ako.
Parang bata pa rin ako na umaasang baka, kahit konti lang, baka ako rin piliin niya. Ewan ko. Siguro ang hirap maging buo kung simula't simula. Hindi ka tinuruan paano buuin sarili mo. Puro aral, puro bilin, pero walang nagturo paano maging sapat. Paano maging mahalaga. Ganito ba talaga dapat pag hindi ka lumaking minahal ng tama? DJ, paano kung ang pinaka nakakatakot sa lahat ay hindi ang mahuli kami, kundi yung malaman ko na ako lang pala talaga yung nag-iisip na may kwenta ato? Paano kung ako lang yung nagmamahal? Pero siya, katawan lang ang hanap? Lalaban. Pa ba ako o tama na? Ikaw? Paano mo malalaman kung ikaw lang ang umaasa? Gusto ko nang tumigil. Gusto ko nang umiwas. Gusto ko nang bumitaw. Pero ang hirap pala kapag ikaw mismo ang kumapit sa bawal. At mas lalo palang mahirap kapag yung bawal na yon, siya na ngayon ang humahabol sa'yo. Isang gabi, habang palabas ako ng gate, nakasalubong ko si Kuya Marlon, yung isang boarder din sa kabilang kwarto. Hindi ko alam kung nakita niya kami noong isang gabi o narinig lang niya yung mga ungol na pilit naming pinipigilang kumawala. Pero yung tingin niya sa akin hindi normal. Hindi basta tingin ng kapitbahay. Tingin ng isang taong may nalaman na hindi dapat. Pre, ayos ka lang ba? Tanong niya. Simpleng tanong, pero mabigat. Parang sinasabi niyang, alam ko, hindi ako makatingin ng diretsyo. Tumango lang ako. Pilit kong nilunok yung kaba, pero para akong nalunod sa sarili kong hiya. Simula nun, hindi na ako mapalagay. Parang lahat ng tingin sa akin, may ibig sabihin. Parang lahat ng tao sa paligid, alam na, hindi na ako mapakali kahit saan. Sa kusina, sa banyo, sa labas ng bahay. Parang may mga matang nakatingin, sumusunod, humuhusga. Gusto ko nang umalis. Plano ko na talaga. Sabi ko sa sarili ko, isang linggo pa, maghahanap ako ng malilipatan. Ayoko na. Tama na. Pero hindi pala ganun kadali. Kasi siya mismo ang hindi nagpapahintulot na makalayo ako. Bigla niya akong susundan sa kwarto ko. Katok. Buksan mo, mahina niyang sasabihin. Gusto lang kitang makita. Pag nandyan na siya, hindi ko na alam paano lalaban. Pag hinawakan, niya na ang mukha ko. Pag inilapit niya na yung labi niya sa leeg ko, lahat ng desisyon ko parang natutunaw. Kahit gustong-gusto kong sabihin na, tama na, ang lumalabas sa bibig ko, buntong hininga lang. Pagod na ako sa sarili ko, pero bakit ang hina ko pag siya ang kaharap ko? Gusto kong maging tama, pero yung pakiramdam ng may humahawak sa akin, parang yun lang ang tanging nagpapaalala na may halaga pa ako. Mali, oo, pero yun lang yung totoo kong nararamdaman. Isang beses, habang nakahiga ako, yakap niya ako mula sa likod. Tahimik lang kami. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa batok ko. Ramdam ko yung mga daliri niyang gumuguhit sa balat ko. Hindi nalibog yung nararamdaman ko nun eh. Lungkot. Kasi alam kong hindi naman ako mahal. Pero bakit ang hirap bitawan ng bagay na alam mong mali? Bakit parang mas gusto ko pang masaktan kesa wala? Alam ko namang hindi lahat ng mali pwedeng itama. Hindi lahat ng pagkakamali may happy ending. Pero siguro kasi, hindi ko pa rin alam paano maging tama para sa sarili ko. Hindi ko alam paano maging buo. Hindi ko alam paano tanggapin na minsan, yung mga bagay na gusto natin, hindi talaga para sa atin. Pero eto ako, nagpapakatanga, nagpapakabitin, nagpapakasabit. Kasi sa totoo lang, hindi ko pa alam paano mabuhay nang hindi hinahanap yung mga bagay na alam kong sisira lang lalo sa akin. Hindi ko na alam kung paano nagsimula yung kaguluhan. Basta isang gabi may sumigaw. Hindi ko alam kung asawa niya yon o anak. Pero sigaw ng isang taong puno ng sama ng loob. Isang sigaw na matagal ng kinikimkim. Na parang sumabog na lang bigla. Putang ina mo.
Sa sarili mong bahay, dito mo pa ginawa. Sumilip ako mula sa kwarto ko, nanlalamig ang kamay, nanginginig ang tuhod. Narinig ko yung hakbang niya papalapit. Ramdam ko yung bigat ng mga yabag na para bang bawat tapak. Mas lalong bumabaon yung hiya ko sa sahig na tinatapakan ko. Bumukas ang pinto ng kwarto niya. Doon ko nakita si ate. Hindi na siya yung ate na kilala ko nung unang mga linggo ko sa boarding house. Hindi na siya yung palangiti. Hindi na siya yung babaeng marunong magbiro ng malandi. Harap-harapan ko siyang nakita. Gulo ang buhok, luha ang makeup, pero matigas ang mukha. Hindi siya umiiyak. Galit ang nangingibabaw. Tangina mo rin, sagot niya. Anong alam mo? Akala mo ba masaya ako dito? Akala mo ba ang dali magpanggap araw-araw na okay ako? Tahimik ang buong bahay. Parang kahit yung mga pader nakikinig na rin. Kita ko sa sulok ng mata ko yung ibang boarders. Nagsisilipan. Pero walang may gustong magsalita. Kasi sino bang hindi matatakot kapag pamilya na ang magkasagutan? At ang ugat ng lahat ng gulo? Ikaw? Ano bang kulang sa'yo? Sigaw ulit ng lalaki. Bakit kailangan mo pa ng iba? Doon ako tumingin kay ate. Doon ko nakita yung sagot. Hindi niya kailangan sabihin. Kita sa mata niya, kulang siya. Hindi pera, hindi bahay, hindi anak. Kulang siya bilang babae. Kulang siya sa yakap. Kulang sa lambing. Kulang sa pag-intindi. Pareho pala kami. Parang gusto kong sumigaw. Gusto kong ipagtanggol sarili ko. Gusto kong sabihing, hindi naman ako ang nauna. Hindi ko siya pinilit. Pero wala akong sinabi. Kasi totoo rin naman. Hindi niya ako pinilit. Pero hindi ko rin siya tinanggihan. Pareho kaming may pagkukulang. Pareho kaming may hinanap. Pareho kaming mali. Hindi ko naman pinilit yan, di ba? Biglang sabi ni ate, nakatingin na sa akin. Hindi ko naman siya pinilit. Pareho kaming may kulang. Ang sakit pala, pag ikaw mismo ang tawagin na kulang. Hindi ko alam kung mas masakit ba yung tingin niya sa akin na parang ako ang naging salamin ng lahat ng pagkukulang niya o yung tingin ng asawa niyang puno ng pandidiri, hindi lang sa kanya kundi pati sa akin. Gusto ko nang tumakbo, pero hindi ko magawa. Parang lahat ng kasalanan ko, lahat ng pagkukulang ko bilang tao, biglang sumabog sa harap ko. Para akong hubot-hubad sa gitna ng kwarto na puno ng galit at hiya. Wala nang panalo dito. Kahit anong paliwanag, kahit anong sigaw, kahit anong pagamin, talo pa rin. Pareho kaming talo. At ang pinakamasakit, hindi ko alam kung alin dito ang totoo. Yung lambing na pinagsaluhan namin o yung sigawan ngayon na para bang hindi kami kailanman naging totoo sa isa't isa. Maaga, akong umalis. Hindi ko na hinintay ang sikat ng araw. Bitbit ko lang yung isang maliit na bag, isang supot ng pandesal, at yung bigat na mas mabigat pa sa lahat ng gamit ko. Hindi na ako nagpaalam. Hindi ko na kayang tumingin pa sa kanila, lalo na kay ate. Habang naglalakad ako sa kalsada, parang bawat hakbang, bumabalik lahat ng nangyari. Yung unang beses na nahuli ko siyang nakatitig. Yung unang dampi ng palad niya sa braso ko. Yung mga halik na patago. Yung mga sulyap na puno ng kasalanan. Lahat yun parang pelikulang paulit-ulit sa utak ko. Pero ang mas matindi, yung mga salitang hindi niya kailanman sinabi, mahal kita, o kahit mahalaga ka. Wala. Lahat katawan. Lahat init. Pero walang puso. Ngayon, wala na akong matatakbuhan. Wala na akong mauuwian. Wala rin akong babalikan. Pero ang totoo, kahit malayo na ako, dala ko pa rin siya. Hindi lang siya. Dala ko yung sakit, yung guilt, yung pakiramdam na kahit anong gawin ko, hindi ko pa rin alam paano maging buo. Totoo naman, hindi ko siya sinisi sa lahat ng nangyari. Pareho kaming nagkulang. Pareho kaming bumaon sa isang bagay na alam naming mali mula pa lang sa simula.
Pero kahit alam ko ng mali, bakit parang hindi ko pa rin alam paano maging tama? Minsan iniisip ko, mali ba talaga ako? Mali ba na hinanap ko yung kulang? O mali lang, kasi doon ko hinanap kung saan bawal. Kasi kung tutuusin, hindi ko naman talaga gustong makasira ng pamilya. Hindi ko gustong maging dahilan ng gulo ng ibang tao. Ang gusto ko lang naman, maramdaman na may nag-aalaga. Na may nagtatanong kung kumain na ako. Na may hahawak sa akin kapag malamig ang gabi. Pero hindi pala dapat ganun. Hindi pala lahat ng bagay na nagpapasaya sa'yo ay tama. Hindi lahat ng nagbibigay ng init ay pagmamahal. Nakatitig ako sa supot ng pandesal na hawak ko, medyo lukot na. Yung parang ako, lukot, hindi buo, hindi maganda tingnan, pero nandyan pa rin. Pilit na buo kahit hindi na talaga. DJ, mali ba ako kung hinanap ko yung kulang? O mali lang na doon ko hinanap kung saan bawal? Paano ba magmahal ng tama kung mula pagkabata puro mali ang itinuro? Minsan talaga, hindi madali ang magmahal, lalo na kung hindi natin naranasan kung paano mahalin ng tama. Pero tandaan ninyo, hindi sa maling tao o maling paraan natin dapat hanapin ang kulang. Sana, sa bawat kwento na naririnig ninyo rito,